Napansin ba ninyo mula po nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at 12 naman nakarating siya sa Dahig, Netherlands. Mahigit ng isang buwan ngayon. Pero kakaunti yung talagang malalapit kay Duterte na sumunod o nagpunta ron para magbigay ng moral support. Ang nakita lang in public na nagpunta raw na si Robin Padilla, si Harry Roque naman hindi mo malaman kung saan galing, parang kabuting bigla na lang lumutang, matagal lang hinahanap ng Pilipinas dahil sa kanya mga kaso rito at problema, biglang nawala, yun pala nagpunta ron para mag-apply ng asylum. So iba naman yon. Si Secretary Bebot Bello, isa yan sa nakita nagpunta ron. Maliban kay Sara Duterte at saka yung common law wife na si Hanilet at yung anak na si Kitty. Pero yung malalaking politiko, ibig sabihin ko hindi yung malalapit sa kanyang politiko, bakit kaya wala? Si Bato de la Rosa hindi pa nagpunta. Si Senador Bongo hindi rin nagpunta. Bago po tayo magbigay ng reaksyon dito kay Bongo, panoorin niyo po muna tong video na to. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Wala pa lang isang salita tong si Bongo. Sabi mo, sasamahan mo si Digong sa kulungan. O nasan ka ngayon? Ba't hindi mo sinasamahan si Digong sa kulungan? Nga po ang katakataka. Kasi nga po, wala pong sumunod doon kay Digong na mga alila niya o mga alipin niya. Wala po. Yung talagang masasabi natin na mga himod tumbong na katulad ni Bongo ay hindi po pumunta doon sa Dahig, sa ICC, sa the Netherlands, di ba? Ang inuna ni Bongo ay mag-iiyak, magdrama, at kumuha ng simpatya ng ating mga kababayan kasi nga po, re-electionist siya, di ba? Siya po ay kumakandidato ngayon bilang senador. At tingin ko, hindi po importante si Digong ngayon para sa kanila dahil po kailangan nilang kumayod, kailangan nilang suyudin ang buong Pilipinas para po makakuha ng boto. Kaya mas gugustuhin pa ni Bongo na mag-iiyak, magdrama at maiwan muna dito sa Pilipinas sa kanalang niya asikasuhin si Digong kapag ito ay manalo o matalo sa darating na eleksyon. Kung siya'y mananalo, pupunta siguro siya sa Dahig. Kung matalo siya, pupuntahan pa rin niya siguro sa Dahig pero hindi ngayon. Kasi nga po, syempre, kailangan nila ng kapit sa gobyerno. Kailangan nila ang kanilang mga posisyon para itong si Sara ay maisalba nila sa impeachment, di ba? Kailangan nila na meron po nga isang Duterte na nasa mataas na pwesto sa gobyerno para po maipagpatuloy nila ang kanilang mga kalokohan at katarantaduhan. Di ba? To serve and protect Digong's daughter. Ayan, protect the queen nga di ba? Yan nga po ang slogan daw ng mga DDS, protect the queen, di ba? Kaya ano po 'yan, kumbaga kailangan talaga nilang manatili lang muna dito sa Pilipinas. Ito, katulad niyan, marami namang personalidad diyan na mga sumusuporta kay Digong, pero si Robin Padilla lang ang nakita nating tutukmol-tukmol na pumunta doon sa Dahig. Si Sara, siyempre pamilya, mga anak, di ba, pupunta doon. Pero etong si Baste at si Pulong, hindi rin po pumupunta ng Dahig, di ba? Ito nga si Baste, inuuna ang pag-iikot sa Mindanao para ma-promote ang mga senatorial balls ng kanyang ama. At delikado ang laban kasi ng kandidatura ni Digong doon sa Davao City. Kaya po si Baste siguro talagang uunahin ang pangangampanya kaysa puntahan ng kanyang tatay doon sa Dahig dahil nga po baka matalo itong si Digong sa Davao City dahil malakas ang kanyang kalaban na si Carlo Nograles. So si Baste kumbaga may malaki ang nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat. Bakit?
kasi ang kanyang mayor ay wala. So siya kumakandidatong vice mayor, kailangan niya na magdoble kayod para maiparating sa mga Dabawenyo na mas makakapaglingkod pa sila o makakapaglingkod pa din sila kahit na nakakulong ang kanyang ama. Kasi nga po, kailangan ni Basti na pagsumikapan to kasi si Basti po ang maaring pumalit kay Digong. Kung sakaling manalo si Digong tapos sa vice mayor si Baste ang mauupo ulit na mayor. Dahil nga po pwedeng ano yan, kumbaga yung absent yung mayor, wala yung mayor, kailangan na may naglilingkod na mayor. So kung wala si Digong, at maisipan po ng DILG na tanggalin si Digong dahil nga hindi naman siya nakakapagsilbi, yung vice mayor po ang papalit. So yan po yung ating nakikita diyan. Kaya napakakonti ng mga pumupunta kay Digong na mga kilalang personalidad na halos kulang na lang talaga ay makipagurguran para lang sa pagtatanggol kay Digong. Kita nyo, eto, sila Vic Rodriguez, eto nga sila si Amy Marcos, 'di ba? Etong si Bongo, si Bato. Lalo na si Bato hindi pupunta ng ICC yan kasi nga po syempre bakit pupunta ng ICC? Napakadali na lang siyang mahuli doon, 'di ba? Kaya hindi rin pupunta si Bato doon sa ICC. Si Philip Salvador, 'di ba? Sila Lambino, sila Marcoleta, hindi nila pupuntahan si Digong. Kasi nga po, sumasakay lang naman sila kay Digong para maging kandidato at maging senador. Talagang si Digong po ay stepping stone lamang nitong mga kumakandidato na ito. At eventually, tatraidorin din naman nila si Digong katulad ng pagtatraidor ni Digong sa ibang tao, sa ibang politiko. Ganun lang yun, kumbaga traiduran lang yan. Ngayon, kailangan nila si Digong, sasakyan nila si Digong, makikisakay sila sa issue ni Digong, diba? Pero after ng ilang panahon, mga babaklas na rin yung mga yan kay Digong dahil nga nagamit na nila. Ganun lang naman yun, diba? So, yan yung aking pananaw kung bakit napakakonti ng pumupunta kay Digong kasi nga nakakulong na doon, bulok na doon, hindi na makakalaya kahit na anong gawin. Isa pa, si Robin Padilla nga, hindi nga man lang pinapasok kahit isang minuto doon sa loob ng ICC, hindi man lang kinausap ng personal, di ba? So, sino pa ba kaya ang mas karapat dapat nakausapin ni Digong? Di ba wala na kung hindi ang kanyang pamilya at kanyang mga abogado lang. So, siguro naisip din ng mga tao na yon, sayang lang ang kanilang pamasahe at hindi magandang exposure din na pumunta sila doon para sumuporta sa isang kriminal. Yung iba pang mga maingay, sina Vic Rodriguez, sina Marcoleta, sina Lambino, sino pa bang mga na hindi na, basta sina yung kanilang kandidato sa PDP laban. Diba? Kung tutuusin, kung talagang ganong katindi ang kanilang malasakit kay Duterte, dapat nun, after na mahulit, dinala doon, sinundan nila bilang moral support o nagpunta. Isang buwan na, wala eh. Ano bang nangyari? Ang plano ba nila after election? O talagang hindi nila susundan? Okay? Nagtatanong lang po ako, bakit di nagpakita sa magitan po ng personal na pagtatravel at puntahan si Duterte para madalaw nila at makausap nila yung mga politiko, mga abogado at mga malalapit sa kanya na totoo. Nandito sila sa Pilipinas at dito sila nag-iingay. Dahil ba sa mag-i-eleksyon? O dahil ba alam nilang bumagsak na si Duterte dahil nakakulong na? Wala nang magagawa sa mga political na galawan sa bansa kung halimbawa rally o pag-oorganisa ng mga tao para suportahan sila, na wala na kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sa aking personal na opinion, pag may mga rally ang kailang grupo at dumating si Duterte, saka lang merong audience na kahit pa paano nakikita na mayroong tao. Pero nung mawala si Duterte at pagwala si Duterte sa rally, wala na eh. Nilalangaw talaga yung mga political rally nila. So ibig sabihin si Duterte lang talaga, si Digong Duterte lang ang sinusundan at tinahanap ng tao. Yung kanyang mga kandidatong senador at iba pa, walang epekto, walang dating, hindi nahanap ng tao.
Tapos ngayon, kasi ako naniwala, pag talagang totoo kang kakampi, kaibigan at may malasakit, hindi mo patatagalin ng 1 buwan. Sa loob ng 30 araw, matitiis mong hindi sundan. Alam mo, sa mga kaibigang abogado at politiko, barya lang naman yung pamasahe papunta ng Netherlands kung tutuusin. 100,000 piso balikan ka na, meron ka pang bayad na sa hotel no. O sabi natin 100,000, $1,000, o di ba? One way, mga ganon. Barya lang yun sa kanila. Pero bakit mabibilang mo lang sa kamay ang mga nagpunta ron? At yun lang talagang first family o pamilya nila. Yung iba wala. Nasaan kayo? Baka nagkakagamitan lang. Nagtatanong lang. Baka may ingay lang kayo at nagagamit lang kayo at ginagamit lang nyo ang mga Duterte noong ito ay malaya pa. Ngayon na kontrolado na ng ICC na alam nyo hindi na makakapag-rally, hindi na makakapag-organisa, aba, parang nawawala na yung mga taong yan. Ano inyong masasabi? O kayo mismo mga DDS, ano inyong masasabi dyan? Ramdam ba ninyo na yung talaga nagmamalasakit sa kanya ay nagpunta ng Europe, nagpunta ng Dahig para magdumalaw man lang? Ala after 1 month. Ayun. Kahit na kayo mga Marcos loyalists at Marcos supporters, ano inyong tingin dito? Please comment and react sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Okay? Yun po ang masakit na katotohanan, di ba? Hindi totoo yung sasamahan nila si Digong hanggang kulungan. Kahit hanggang hukay, hindi sasama yung mga yan. Takot lang yung mga yan makakulong. Eto si Robin Padilla lang naman ang tingin ko na nasasama kay Digong. Kapag sinabi kasi ni Digong tumalon to ng tulay, tatalon to ng tulay Kapag sinabi ni Digong, umpog mo ulo mo sa pader, tingin ko susundin ni Robin Padilla. Kaya nga po, kita niyo pagkatapos mahuli ni Digong sa Maynila, doon po sa NAIA, di ba, lipas lang ng 1 araw, nandun na kagad sa Dahig si Robin Padilla. Kasi nga, si Robin Padilla ay tutang-tuta nitong si Digong. Yan talaga yung tingin ko kapag pumasok siguro ng ICC, baka hindi na lumabas. Baka manakal ng manakal ng jail guard para makulong na din siya doon para meron tagapalit ng diaper si Digong. Kaya wala sumusunod Kita nyo, si Harry Roque kaya lang sumunod doon para magpasikat, para magpa-impress. Kaya lang nagpunta doon yun. Tapos itong ibang mga kandidato, hindi nga uunahin yan si Digong. Lalo na yung mga senatoriables niya. Biruin mo, yun nga nandyan si Digong tagilid ang kanilang laban Si Bato, si Bongo lang naman ang matunog ang pangalan. Pero si Ipe, si Willie, pumasok man yan sa nakaraang survey, pero pagdating ng botohan, wipe out yan. Hindi po iboboto ng taong bayan yan. Hindi po boboto ang mga Pilipino ng mga katulad ni Robin Padillang inutil sa Senate of the Philippines. Kaya hindi po talaga yan na mananalo yung mga yan. At hindi nila uunahin si Digong. Si Philip Salvador, uunahin si Digong. Nako, malabo. Uunahin pa niya ng pangangampanya kaysa puntahan si Digong doon. Pero na lang kung iimbitahin siya na pumunta doon kay Digong ni pwera na lang, punta ka naman dito, dalawin mo naman si Digong. Sino kaya yun? Sige, sunod na pag-usapan po natin dahil nga po sa papalapit ng eleksyon. Muli ko pong pinapalaala dahil ang layunin ng aking mga channel ay makapaggabay tayo, makapagbigay tayo ng dagdag na kaalaman, lalo sa eleksyon. Yung karapatan po nating mga botante, huwag natin pong kakalimutan yan. Huwag kayong pagamit, huwag kayong pabayad, pasintabi na po. Huwag din kayong basta-basta na lang maglalagay ng kandidatong hindi nyo inaral. Baka manalo. Yung mga taong hindi kayo masyadong kontento at sigurado, pagsisisihan po nyo yan. Ilagay po natin yung sa tingin natin ay mayroong sapat na kakayanan. Marami mga abogado dyan, certified public accountant, CPA, mga ekonomista,
Kung kinakailangan doktor, okay lang po yan. Pero yung iba, o sintabi na, hindi ko nila lahat. Kung artista at artista rin, ba huwag na tayo magsisi. Huwag na kayo bumoto ng artista para hindi magsisi. Hindi ko nila lahat, pero may mga kandidato talaga. Sikat lang, pero kulang sa kaalaman. Sikat lang, pero kulang din sa accomplishment. Dahil sila po ay mga dati ng senador. Maglagay na tayo ng merong mataas na prinsipyo, mataas na kaalaman. Dahil ho ang senador ay isang national na posisyon sa ating bansa. Pag naging senador sila at may mga international treaty na pinapasok ang Malacanang, ang presidente, sila ang magra-ratify niyan. Kung hindi naman alam ang international law o international na usapin, paano na siya magra-ratify? Paano siya pipirma ng pabor o hindi sa pinararatify ng Malacanang sa senador kung hindi kabisado yung mga national at international issue? Kasi trabaho ng Senado na i-ratify ang lahat ng mga pinapasok na malaking agreement ng Office of the President sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang Senado po isa yun sa kanilang obligasyon. Kaya kailangan may kaalaman, may kakayanan kung ano po ang dapat gawin bilang isang mataas na mambabatas or Senado. Senador ng Republika ng Pilipinas. Ayun yun Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong makukulitan sa akin. Dahil sinasabi ko, kayo po'y mayroong exclusive na karapatan at kakakaalaman kung sinong iboboto nyo. Ayaw ko pong mag-endorso ng kandidato, ayaw ko na magbanggit ng kandidato, dahil baka mamaya yung nagustuhan ko, ayaw din ninyo, masisipan nyo ako. Aralin lang natin. Pero ako nagpapakatotoo lang. Until now, hirap din po ako. Hindi pa nga nakakalima hanggang ngayon Naamin ko. Hindi pa nga ako nakakalimang kandidato until now. Hindi ko sigurado kung makakaya ko yung 12. Kasi sa totoo lang, nireview ko na lahat. Kung hindi man lahat, majority na kasi mahigit na 60 yung kandidato Nagdududa ako sa iba, kaya nga, inaamin ko, hindi pa ako nakakalima ng aking napipili. So ako naman, hindi ko naman ilalagay lahat yung 12. Dahil wala akong mapiling 12 ngayon nga lang, 3 linggo na lang, eleksyon na Lilima pa lang napipili ko. Yung isa nga parang alanganin pa ako. Napakahirap. Hindi ho tayo basta-basta padalos-dalos. Kailangan piliin natin dahil nakataya ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating mga anak, magiging apo, at ang kabataang Pilipino. Yun po yun. Hindi yung overnight lang kaligayahan or madalian lang na kaligayahan dahil naiboto nyo. Tapos pagkatapos ng eleksyon, magsisisi na kayo. Pinakamahirap magsisi kasi hindi ko natin ibabalik yan. 6 na taon ang inyong hihahalal pag pinagsisihan nyo at mali dahil sa kulang sa pagsusuri at pag-aaral. So, bigyan natin ng panahon kung paano reviewin. Nagpapadala naman ang COMELEC ng listahan ng lahat ng kandidato. Meron pong lahat ng kandidato, pangalan ng kandidato, ipapadala ng COMELEC sa lahat ng mga butanteng Pilipino sa buong bansa bago mag-eleksyon. Kaya meron tayong basihan kung at makakapili tayong mabuti. Gawin po natin yon. Please like and share ng video ito. Kaya wag na po tayong boboto ng katulad ni Robin Padilla. Sayang lang po ang boto. Sayang lang ang pasahod ng taong bayan. Biruin nyo, ang tagal-tagal niyang nagbakasyon doon sa The Hague, sa Netherlands. Na hindi pinapasok ni Digong, pinagmukhang tanga dun sa labas, nagmukha ng ermitanyo, hindi pa hinarap ni Digong sa loob ng ICC. At pag-uwi, pagkatapos na mag-astang tutat aso doon sa ICC, pag-uwi po, umaten ng Senate hearing, iiyak naman, Diyos ko po. Ang laki ng ginagastos dyan sa Senate hearing na yan. Ang laki ng pinapasahod dito sa senador na si Robin Padilla. Tapos pag-uwi, mag-iiyak lang. Makikita natin na walang ibang gagawin kundi magdramat, mag-iiyak. Tapos yung mga sasabihin dun sa Senate hearing, ang lalayo dun sa tunay na issue. Ipapasok ang komunista, ipapasok ang mga kung ano-anong mga katarantaduhan na pati si General Torre ay parang kinukutya. Diba? Masyado na po tayong nabababoy dito po sa isang senador na ito. Nakakahiya po kapag napanood ng mga Pilipino sa 21-25
After 100 years, mapapanood po ng mga Pilipino itong video ni Robin Padilla sa isang Senate hearing na makikitang siya'y nag-iiyak. Naku po, nakakaiya. Baka sabihin po ng ating mga kababayan sa 2021-25, ay ganun pala yung mga Pilipino nung araw. Mga mga bumoboto ng mga kay aarte, mga nag-iiyak, mga walang kwenta, mga bobo. Bumoboto pala ng bobo dati ang mga Pilipino. Di ba? Sino lang ba mga nakikita nating mga nag-iiyak dyan sa Senado? Si Bongo. Oh, di ba? Umiyak din. Oh, tapos itong si Bato de la Rosa, umiyak din. 'Di ba si Bato mismong Senate hearing, umiyak 'yan, PNP chief pa siya. O tapos nung si Mig Subiri, sinipa bilang Senate President, umiyak din, ngumungoy-ngoy pa dun sa asawa ni Mig Subiri, yung pala bumoto din siya para masipa si Mig Subiri. Tapos ngayon si Robin Padilla. Sus Mariosep. Yan lang ang mga senador na nakita nating mga nag-iiyak, mga tauhan ni Digong. Bakit? Alam nila na gullible ang mga DDS. Alam nila na uto-uto ang mga DDS. Konting iyak lang. Iboboto na sila. Kaya po ngayon, maging matalino na sa pagboto. Talagang ngayon nga po ako yung sa Senate slate ng Alyansa, ilan lang din yung iboboto ko. Pero meron ako ibang iboboto na kahit na sinasabi nilang hindi karapat-dapat na iboto yung mga magiging anti-Duterte o pro-impeachment ni Sara, iboboto ko pa rin po sila. Kasi meron akong mga nakikitang kumakandidato na karapat-dapat mas maging senador kaysa dito kay Robin Padilla, kay Bongo at kay Bato. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you sa ating kaibigan Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Pakisupport po ninyo. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Huwag kayong boboto ng bobo. Ingat po kayo Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.